Papunta sa langit. Buhay Kristiyano, hindi haleluya lang. Dahil kabilang ka sa ating natawag na lipunan. Manalangin ay tama rin naman, lalo na kung may kasamang gawa at hindi purong awa. Ikaw ba ay isang taong perpekto? Palaging may masasabi sa nangyayari sa gobyerno, ngunit hindi mo kayang sundin ang simpleng batas. Trapiko, sa loob ng simbahan nakataas ang kamay, ngunit sa pamamahay nakagapos sa walang saysay. Ay iba ka nga dahil banal ka sa iyong akala. Gusto mong sundin kanila ngunit sa sugalan na tinuman kasama ka sa kanilang mesa. Naupo, oo nga naman sabi ni San Pablo, uminom ka ng kaunti upang ang sakit ng tiyan ay maiwasan. Pero ang tanong, nasa panahon at lugar ka pa ng kanyang mga pinagsabihan. Paano si Kristo doon sa kasalan? Kanyang unang himalay alagin naman, pero bakit ngayon ang mga tao ay pinagpapawalan? Ay, ito ay iyong tatandaan. Alam ng Diyos ang nagdudulot ng kapahamakan. Kung ang tubig ay ginawang alak, dahil siya ay nakatitsak na uminom nito ay hindi mapahamak. Kung naroon ka sa panahong iyon, pwede kang uminom kahit balde. Dahil siguradong hindi ka magsisisi, ngunit ang ininom mong alak ay sobra baya sa ginawa ng Panginoon. Bakit mo gawin rason ang alak noon gayong nabubuhay ka sa kasalukuyang panahon? Kuha mo, hindi mo pa nalalaman na templo ng banal na espiritu ang ating katawan. Ang sirain ito ay wala tayong karapatan. Hindi dahilan na makabago panahon upang kalimutan ang sinabi ng Panginoon na huwag makiayon sa takbo ng salimutan upang mapanatiling maanat ang asin at pagnindig ng ating ilawan. Nagnanais tayong maligtas sa ating sambahayan, ngunit masakit isipin tayo pa ang naging dahilan upang lumayo sila sa katotohanan. Dahil ang ating paglilingkod ay puro haleluya lang. Ang sakit naman, ang buhay ay kabahagi ang pagsasaya. Aaliwin ang sarili sa tuwi-tuwi na kaya ka ba umupo kasama sila nakalatag ka sa labi at hawak mo ay bara. Maliit na kasalanan ngunit parang bomba ang dulot. Paano mo mapapaniwala sila na ang paglilingkod mo ay taos? Kaya ang buhay maka-Diyos talaga ay hindi haleluya lang. Maraming alipuntunin na tatakong isa alang-alang, dahil ang bubuhay ka sa gitna ng karamihan. Pag sumikapan at pag-ingatan mo na hindi ka mapipitasan. Tumpak, maging ang iyong ugali at prinsipyo dapat mong palitan, dahil munting pagkakamali mo ay hindi na mabubura sa kanilang isipan. Akala kasi na marami ang Kristiyano ay hindi na nagagalit. Akala nila nabubuhay na tayo na perfect, wala na kasalanan at wala na pagkakamali. Kaya kaibigan, sa mga hakbang mo ay maghunos dili. Huling tagubilin ang sugal at pag-inom ng alak. Gaano man karami o kakunti ay hindi normal na nagbibigay sa Diyos upang siya ay maluwalhati. Hindi mo pa nalalaman na templo ng banal na espiritu ang ating katawan. Ang sirain ito ay wala tayong karapatan. Hindi dahilan na makabago panahon upang kalimutan na sinabi ng Panginoon na huwag mag-iayon sa takbo ng salimutan upang mapanatiling maalat ang asin at pagnindig ng Panginoon. Ang pag-imunga naman at ininom, kaano makarami o kakunti ay hindi normal na nagbibigay sa Diyos upang siya ay maluwalhati.